magiging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Bilang paghahanda sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at unawaing nakahahadlang ang pagkakasala sa paglago ng ating buhay espiritual. Panginoong Hesus, Ikaw ay higit na dakila sa lahat at nababatid mo ang lahat ng nilalaman ng aming mga puso. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, lahat ng sumusunod sa iyong mga utos ay nananatili sa iyo at ikaw sa kanila. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang puno ng ubas at kami ang mga sanga. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang
mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit ang mga ito ay takot sa kanya at hindi makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit isinama siya ni Bernabe sa mga apostol. Isinalaysay niya sa kanila kung paano napakita ang Panginoon kay Saulo at nakipag-usap dito nang ito'y nasa daan. Sinabi rin niyang si Saulo'y buong tapang na nangaral sa Damasco sa pangalan ni Jesus. At mula noon, si Saulo'y kasakasama nila sa Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya't tinangka nilang patayin siya. Nang malaman ito ng mga kapatid, dinala nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at nabuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin kita, Poon, ngayon kami nagtitipon. Pupurihin kita, Poon, ngayon kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain, yaong mga nagdarahok, aawit ng papuri, ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita, Poon, ngayon kami natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mga ngayupapang lahat ang palalo't mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay yuyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Pupurihin kita, Poon, ngayon kami natitipon. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod at mayroong mangangaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pa'y ganito ang ihahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita, Poon, ngayon kami natitipon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Dito natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos sakali mang tayo'y usigin niyon. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niyang ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Aleluya, aleluya. Sa poon ay manatili siya sa ating lalagi, mamungang malwalati. Aleluya, aleluya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainiyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga minamahal kong mga kapatid at kapanalig, magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon ay ika-5 linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay. At dito sa ika-5 linggo, parang inuunti-unti na tayo ng ating liturhiya, ng ating pagsamba, ng mga salita ng Diyos na ipinahayag sa atin ngayon, pati na ang ating mga panalangin, iniahanda tayo sa panahon na si Jesus ay aakyat na sa langit. Lilisanin niya ang mundo, tayo, at ang ating connection sa Kanya ay ang parang nakakabit tayong sanga sa puno. Mga minamahal kong mga kapatid, ang
una kong gustong punto sa linggong ito ay, kung mapapansin po ninyo, pagkatapos ng pagkabuhay na maguli ni Jesus, mapapansin ninyo ang mga pagbasa ay sa araw-araw ay gawa ng mga apostol. At pagkatapos na mabuhay na maguli si Jesus, talagang mararamdaman natin ang paggalaw ng Espiritu Santo sa mga sambayanan, sa pundok ng mga naniniwala kay Jesus. Ang dami niyang mga nagagawa na katulad ng ibig kong sabihin nito ay sa pagkabuhay na maguli, ang unang bunga sa simbahan ay ang Espiritu Santong gumagalaw sa simbahan. Ang Espiritu Santong gumagalaw sa mga taong naniniwala kay Jesus. Ang Espiritu Santo ay gumagalaw sa mga ginagawa ng kaniyang mga disipulo, tayo, hanggang ngayon. Kaya mapapansin natin na ang Espiritu Santo, ang paggalaw ng Espiritu Santo sa simbahan ay unti-unti. Dahil siya'y gumagalaw sa mga ating mga paggalaw. Kaya napakahalaga. Sinasabi nga sa atin ngayon, ang Espiritu Santo ang unang bunga ng at pamana ng pagkabuhay na maguli. Kaya, mga minamahal kong mga kapatid, ang unang punto ko ay tayo ngayon na mga Kristiyano, bagong mga Kristiyanong buhay, gumagalaw ang Espiritu Santo sa ating mga gawain. Kuminsan din natin maramdaman na, parang unti-unti ang paggalaw ng Espiritu Santo na talagang inaayos niya ang simbahan. Ganyan talaga ang gawa ng Espiritu. Hindi talaga biglaan at makikita ninyo talagang ganyan ang epekto. Hindi, unti-unti. Sa mga maliliit na gawain natin, sa mga pagiging pasensyoso natin sa ating mga anak na tinuturuan, sa unti-unti din nilang nauunawaan ang ating paghubog sa kanila. Ganyan din ang Espiritu Santo. Yan ang una kong punto. Gumagalaw ang Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Mula pa nung unang panahon ng mga apostoles hanggang ngayon. At diyan, sa unang pagbasa ay talagang nandun si Pablo. Tawag niya Saulo. Si Pablo na taga-usig ng simbang, kilalang kilala. At ngayon ay pinipilit niyang maging isa sa mga mananampalataya. At nag-aalinlangan. Ganyan tayo pag may bias, ang dami nating bias sa mundong ito, sa mga tao, na parang hindi natin makilala na ang Espiritu Santo ay gumagawa sa isang taong katulad ni San Pablo na sa unay taga-usig ng simbahan na ngayon nagbago. At unti-unti siyang patalagang inilalapit sa mga apostoles at sa mga Kristiyano ni Bernabe para matangkap sa
Mga pinamahal kong mga kapatid, gumagalaw ang Espiritu Santo sa gawlaw ng bawat isa sa atin. Pero meron din mga biases tayo sa isa't isa na nakakapigil sa mabilisang pagkaramdam natin ng paggawa ng Espiritu Santong yan. Pero sa Ebanghelyo ipinahayag ni Jesus, pinahayag niya ang sekreto para yung ating mga gawa ay may epekto. Anong sekreto nun? Sabi niya, madali lang. Na magagamit kayo ng Espiritu Santo sa inyong mga gawa kung kayo ay laging naka-connect sa akin. Yan ang sekreto ng, palagay ko, sekreto ng pagiging banal. Laging connect sa Panginoon na ang mukha ngayon ay si Jesus at yung mukhang yan ay nakikita natin sa bawat taong makasalamuhan natin. At doon, sa mga taong yun, meron tayong mga pinaghihinalaan. Meron tayong mga hindi kapalagayan. At paano natin malulunasan yan? Kung tayo'y konektado kayo. Ito ba, Panginoon, tama ba ang aking kuwan sa Kanya? Malayo ang loob ko sa taong yan. Tama ba yung akin? Kukonek tayo sa Kanya. Siya ang magbibigay ng, palagay ko, sagot sa lahat ng ating mga pagdududa. Mga minamahal ko mga kapatid, ang ganda ng parang pinahayag ni Jesus ngayon. Na tayo ay lagi ang epekto ng ating paggawa ay konektado tayo sa Kanya. Siya na sekreto. Saliksikin ninyo ang mga buhay ng mga santo. Nakilala. Pag hindi nila kilala si Jesus, yan ang unang step. Kaya, faith, pananampalataya sa tiwala sa Kanya. Mga minamahal ko mga kapatid, at ang tiwalang yan ay lumalago sa relasyon natin sa Panginoong Jesus. At tandaan ninyo, ang talagang si Jesus ay mukha ng Diyos. Kaya siya naging tao. Kung hindi siya naging tao, ang ating pagkilala sa Diyos ay palabo. Ngayon, ang ating pagkilala sa Diyos ay yung mukha ni Jesus na makikita mo ngayon sa mukha ng masinong makakasalamuha mo araw-araw. Mga minamahal kong mga kapatid, ang kagalakan natin at kabanalan ay nasa salatay sa ganyan. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa inyo, mga kapanalig. Amen. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa.
Sumasampalataya ako kay Kristong iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kakaroonan na may yumaong, na may 3 araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat, doon magungulat paparito at hukom sa nangubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa kasamaan na mabanal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sa binyag, tayo'y naging kaisa ni Hesukristo at naging kabahagi ng kanyang banal na katawan. Siya ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. Ang buhay natin ay nakasalalay sa ating pananatiling kaisa niya. Kung kaya tayo manalangin at isagot, bukal ng aming buhay, dinggin mo kami. Bukal ng aming buhay, dinggin mo kami. Naway ang simbahan ay laging maging mayabong na punong namumunga ng kabanalan, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Bukal ng aming buhay, dinggin mo kami. Naway lahat ng binyagan ay manatiling kaisa ng Panginoon sa pamamagitan ng pamumuhay, alinsunod sa mga turo at pagpapahalaga ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Bukal ng aming buhay, dinggin mo kami. Naway lahat ng mga tapat na laiko ay manatiling kaisa ni Jesus sa pamamagitan ng paghahandog ng kanilang pang-araw-araw na gawain at taimtim na panalangin. Manalangin tayo. Bukal ng aming buhay, dinggin mo kami. Naway lahat na nagkokomunyon ay lumakas sa kanilang pakikiisa kay Jesus sa pamamagitan ng buhay paglalingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Bukal ng aming buhay, dinggin mo kami. Naway lahat ng nasa pingit na ng kamatayan ay manatiling nakakapit kay Jesus bilang natatanging bukal ng buhay at kaligtasan. Manalangin tayo. Bukal ng aming buhay, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Bukal ng aming buhay, dinggin mo kami. Panginoong Hesus, bunsod ng aming pananalig sa tulong ng iyong biyaya, muli kaming matibay na nangangakong tatalikdan ng anumang maglalayo sa amin sa iyo at sa aming kapwa. Panatilihin mong kaming kaisa mo, tulad ng iyong pakikisa sa Ama at sa Espiritu Santo, magpakailanman. Amen. Ang himig mo, ang gamit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. O Diyos,
puso kong inakalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyaya. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Ito'y para lamang Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga amay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapalibangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan, ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainiyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat lang siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinag-aharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Ng Panginoon, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay ng walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at tulo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa
Hinihiling namin, kami yadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kariyan at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainiyo. At suminyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, mga kapanalig. Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sa. Kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag at makibahagi sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa biyere ng katotohanan. O biyere ng katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawan taong salita. Salamat sa iyo, anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod
at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At suminyo rin. Magsiyo ko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Mabuhay nawa sa inyo ang Panginoon at palakasin kayo ng kanyang biyaya. Tulungan niya nawa kayong manatiling malapit sa Kanya sa panalangin at pagkalooban nawa kayo ng tunay na pagmamahalan. Amen. Tulungan nawa niya kayong maging tapat sa Kanya ng buong puso at pagindapatin kayo sa Kanyang mga pangako. Amen. Gawin nawa kayo ng Panginoong mga kasangkapan ng pakikipagkais at pakikipagtulungan sa inyong mag-anak at lipunan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawin kayo sa Panginoon.